Thank you so much especially sa testimony ni Kors. Ano po, nakakatuwa po yung testimony ni Kors kung paano po kumikilos ang ating Panginoon. Grabe po, nakita ko talaga yung pag-grow niya sa Lord. Grabe po yung generosity at yung pagkakaroon niya po ng pusong mapaglingkod sa Panginoon. Palakpakan naman natin si Kors po. Thank you so much, God. Okay, andito ba si JB saka si Iris? Nandiyan na ba sila? Ayan. Ayan, patayuin naman natin si Mr. and Mrs. Aniceto. Ano po, ayan, kagaling lang nila ng Baguio. Ano po, palakpakan natin po ang bagong mag-asawa po, kinasal natin ng Tuesday. Grabe, nakakatuwa, nakakawalo na pala tayo ng ikinakasal. Ano po, nakakawalo na po tayo ng ikinakasal at siyam na po ang naghihiwalay. Ano po, hindi ho. Basta magkakasama pa rin po sila, Salamat sa Panginoon. Grabe talaga yung buhay po natin, Hindi talaga natin alam kung hanggang kailan lang, Ewan ko ba sunod-sunod yung mga namamatay, Si Nora Honor, Pilita Corrales, Haji Alejandro, pagkatapos pati si Pope Francis, Yung kahit gaano kasikat, gaano po talaga ka-impluensya, talagang lahat po tayo kukuhanin ng Panginoon, Si Ate Abet Sanchez na cell group po ni Ninang Joy, dinalaw po natin ng Tuesday sa Chinese Hospital. Kahapon lang po, kinuha ng Panginoon. Cancer sa pancreas. Although yung may mother ko po, cancer din po sa pancreas ito, pero inabot pa ng 6 na buwan, kaya nakakagulat. Sabi ko, parang few days lang, eto na po siya. But in spite of that, grabe po, yung nanay niya po, namatay naman, I don't know kung nung Wednesday. Kaya yung mag-ina, magkasabay halos ng week lang, kinuha ng ating Panginoon. Kaya nga po napakahalaga na lagi nating i-appreciate ang buhay, Pero let me welcome lang po yung family ni Rosa, kasama po natin yung pamilya niya at sa kanyang mga kapatid. Welcome po. Pwede po ba tumayo yung pamilya po ni Rosa po? Sige po, welcome lang. Palakpakan lang po natin. Okay, thank you. Saka wini-welcome din natin ang bagong sasakyan ni Romnick, Expander, Expander, Bayad na po yan, cash po yan, Kaya walang dapat ikapag-alala kahit magasgasan yan. Nakikita ko rin po yung Pamilya Pastor, Pamilya Pastor, tayo naman po kayo, So, from Praise Church Malabon, palakpakan natin, napakalapit sa puso natin yan. Okay, hindi ko lang alam kung paano ko gamitin itong presenter na to. Okay na ba yung presenter natin?
Sige nga, Arvin, okay lang naman to, no? Nasa gitna yung pinaka-off lang nito. Paki-check natin. Sige nga, anak, okay na ba yung PowerPoint natin dyan? Okay? Tingnan natin, anak. Saka nga po yung monitor natin, paki-ganito po. Paki-slide po sa akin lang konti. Okay? Ayan. Sige po. Pag hindi gumana yung presenter, tapos na po yung sermon natin, ha? Okay. Ayan. Sige nga, pakilipat. Parang ayaw. Sige nga, anak, kayo na habang kiniklik ko po, sabayan nyo na lang para huwag kayong aalis sa mukha ko po. Okay? Sabihin natin lahat, thank God I'm alive. Okay. So, kung inaakala natin yung buhay natin na nagising tayo is such an ordinary day, no, it is a miracle. Kasi po, marami pong tao natulog kagabi, hindi na po nagising po kanina. Hindi po tayo ang nagpo-programa ng tibok ng puso natin. Ang Diyos po ang may hawak kung kailan lamang po titibok ang ating puso. Kung kailan liliwanag, sisikat ang araw, ano po, ayan. Kung kailan po sisikat ang araw, iyon din po, wala ho sa kontrol natin yan. Ang ibon yung hangin, wala sa kontrol po natin yan. Nasa kamay po yan ng ating Panginoon. Kaya nga po, gusto ko pong i-appreciate natin yung buhay natin. Yung magising, yung may lakas ho tayo, nakita mo yung mga anak mo, napakalaking biyaya po yan. Sino po rito nagtataka din po kayo na bakit kayo nakaabot sa edad na ito? Minsan may mga ganun po, ano? Alam nyo, nakakatuwa po yung FB din, in a sense, kasi marami dyan mga pictures. Balikan nyo po yung mga pictures nyo po. Ang dami doon, hindi nyo na maalala na ang dami na palang nangyari sa buhay nyo. Hindi nyo na matandaan ang mga kaganapan. Minsan nga, pag tumitingin ako, ano kaya saan kaya lugar ito kami kumain? Ano kaya pinag-uusapan namin dito? Kung tayo lang po ay magiging aware, napakaraming bagay po na dapat nating ipagpasalamat. There is beauty of being alive. Natutuwa ka ba na ikaw ay buhay? Okay? So the beauty of being alive is not found in the length of our days, but in the depth of our purpose. Ang kagandahan ng pagiging buhay ay wala po sa haba ng mga araw, kundi nasa lalim ng ating dahilan bakit tayo nabubuhay. So hindi po pahabaan ng buhay para masabi natin quality ang buhay natin. Hindi po. Laging connected po ito sa malalim na dahilan bakit natin nais mabuhay at bakit nais nating magpatuloy. Yun yung idea ng purpose. Basta the purpose is the very big difference. Very big difference po ang purpose, okay? Sabi po ni Martin Luther King Jr., siya po yung grabe, talagang ang advocacy niya, magkaroon ng equality ang black and white, na ang black hindi dinidiscriminate, hindi pag sinabing itim, walang kwenta, walang karapatan. Nangarap siya na ang puti at ang itim ay magkaibigan at may parehong karapatan na kumikilos at pagyamanin ang sarili. Though inasasin po siya, maiksi lang po ang kanya naging buhay, pero ang sabi ni Martin Luther King Jr., if a man has not discovered something that he will die for, he is not fit to live. Ang isang tao na walang natuklasan para siya mamatay o para ipaglaban ng isang bagay, ay parang wala siyang masyadong dahilan para mabuhay. Meron po ba tayong handa nating ipaglaban, handa tayong mamatay, handa nating gamitin talaga ang buhay natin? Ito nakakatawa po, si Steve Irwin. May kilala po ba rito kay Steve Irwin? Taga-obrero lang po ito, ano? Si Steve Irwin po ay kilalang-kilala sa bilang wildlife. Yun ang advocacy niya, yung pagpe-preserve ng mga hayop na parang pwede talagang lumipas na rin po eh. Pero mas nakilala siya sa crocodile. Kaya nga sabi nung iba, ito raw pong si Steve Irwin, most likely pwedeng mamatay sa kagat ng ahas,
sa kagat ng ahas or sa kagat po ng buhaya. But surprisingly, hindi po siya doon namatay. Namatay po siya habang nagbi-video shoot po, nakasakay po siya sa stingray. Ano sa Tagalog ang stingray? Page. Tama. Tama. Kaya pala buntot, page. Habang nakasakay po siya po dito po sa stingray, talaga pong yung buntot mismo ng stingray, tumama po sa kanya sa likod hanggang sa tumagos po sa kanyang puso at namatay po siya. Ang dami nagsasabi, ang saklap naman ng kamatayan ni Steve Irwin. Pero marami nagsasabi, hindi masaklap ang kamatayan niya. Masaya siyang namatay kasi yung ginagawa niya, iyon ang gusto niya. Masaya po siyang namatay kasi iyon ang advocacy niya. Kaya sabi niya, I have no fear of losing my life. If I have to save a koala, or a crocodile, or a kangaroo, or cockroaches, wala namang ipis dyan, ano pala. Or a snake, mate, I will save it. Galing ano? Meron kasi silang dahilan saan nila gustong gamitin ang buhay nila. Meron silang dahilan na willing sila na doon mamatay. Nakakalungkot po, may mga taong takot mamatay, takot ding mabuhay. Saan ka pa pupunta? Nung magising, nagrereklamo. Nung mamamatay, natatakot din. Saan ka? Sana po sa buhay natin, Jesus Christ, 33 years old lang siya namatay. Pero walang regrets. Ano po? Tingnan niyo po ito. This is the beauty of being alive. To love deeply. Sabi natin lahat, to love deeply. Serve boldly and leave the world better than we found it. Kung hindi ka nagmahal ng todo, kung hindi ka naglingkod ng buong katapangan at wala tayong na-contribute sa mundo, ano ang sense ng buhay natin? Yung picture pa na ito is 2 years ago, nung mag-camping po kami ni Lucas sa San Mateo, Rizal. Lahat po ng somehow, na-deprive po ako sa pagkabata kasi ang mga bata, they love camping. Di po ba? They love outing. Nakikita nyo po yung mga anak nyo po ng mga bata, walang pakialam sa kulay. Kahit magsunog po yan sa resort, sa swimming pool, okay lang yan. Pag nagbinatat dalaga, doon lang nako-conscious po yan. Kaya napakahalaga po sa mga bata na may pwede silang balikan, lumipas mang mabilis ang mga araw, may pwede silang balikan. Isang bagay po ito, nag-overnight po kami ni Lucas. Pagkatapos pinag-aralan namin ang Genesis to Revelation, gusto niyo nang bumalik agad, sa Manila. So isang bagay po ito na natutuwa po ako na somehow, pagpapakita, hindi naman ibig sabihin na deprive ka ng bata, gano'n na rin ang gagawin mo sa mga anak mo. Kaya nga po mga kapatid, sobrang po ito, hindi natin malilimutan, itong isa sa babalikan ko po. Ayoko naman po yung dumating ang pagkakataon na aalalahanin ako na si Pastor, ang sipag sa ministry, yung halos wala na siyang maalala sa pamilya niya, binigay na lang niya lahat sa ibang tao. Ayoko naman po ng ganon. Lagi pong ang tinatayuan ko ito, kung ano ang ginagawa ko po sa pamilya ko, yan po yung gagawin ko sa ibang tao. Can I hear amen? Malakas nga ho muna ng palakpak para sa Panginoon. Okay? So, Jesus didn't die so we could exist. Hindi namatay si Jesus para lang tayo huminga. Para lang tayo maglakad. Para lang lumipas ang mga araw. He died so we could live fully, wildly, beautifully alive. Si Jesus ay namatay sa atin para ho tayo mabuhay ng ganap at kasasya. Yung talaga sobrang ma-enjoy po natin ang buhay. Yes, may mga sacrifices, may mga problems din, pero wag naman nating i-allow, na ma-overcome ng mga problems, yung magagandang bagay na pwede nating i-celebrate sa buhay. Okay? Sabihin muli nating lahat, thank God I'm alive. O, sino po rito nagpapasalamat? Buhay pa, parents mo. Wow, gabi, no? Alam nyo po, ang sarap ng may bata sa pamilya, ang sarap din po ng may matanda sa pamilya. Kumpleto po yan, Nakakatuwa nga raw po kung may lolo ka, nanay, anak, apo, parang 4th generation,
meron po tayo sa pamilya. Sana ma-appreciate naman natin. Alam niyo po, ang problem ko po, pinagbubulayan ko ito kanina hanggang madaling araw. Bakit ang mga tao pagbuhay, hindi mo siya masyadong ma-appreciate? Bakit kapag namatay ang isang tao, lagi tayo naghahanap ng mabuti sa kanya na pwedeng sabihin? Yung sa panahon na hindi niya na maririnig, minsan bola na nga lang eh. Bakit kapag ang tao habang buhay, ang hirap i-appreciate? Parang ang hirap i-honor? Ang hirap sabihin, thank you, mahal ka namin. Eh minsan po, pag namatay, pa-contest ng iyak, may iba himahimatay. Iyan yung pinakanagmamahal yung hinimatay. Hindi, iyan yung dahilan kaya siya namatay. Minsan yung may pa-contest, ano po, kaya yung dead si Lolo, kung gusto nyo pong sumaya, panoorin nyo po yun. Ano po? So mga kapatid, namatay si Jesus para maranasan natin yung ganda at tamis ng mabuhay ng nasa Panginoon. Amen? O malakas na palakpak. Yung lahat lang ng buhay ang pumalakpak. Come on. O ayan. Na napakaganda po talaga na enjoy natin ang buhay. So, 4 na bagay. Because life is a gift, not a guarantee. Life is a gift. Ang buhay ay kaloob, hindi ito isang pangako. Hindi ito isang garantiya. Listen to this po Walang garantiya na mamayang gabi buhay tayong lahat. Walang garantiya na lahat ng tao na nabubuhay sa araw na ito, walang mamamatay. This is a gift. At even yung bukas, hindi natin alam kung sino yung tutuntong bukas. Regardless kung malakas, mahina, may sakit, life is a gift, not a guarantee. Kung ang buhay ay regalo, papahalagahan mo. Hindi mo ito sasayangin, mas lalong hindi mo ito babaliwalain. I don't know kung meron ka nang niregaluhan, pagkatapos yung regalo mo, hindi pinansin, ano mararamdaman mo? Ano yung mararamdaman ng Diyos na binigyan ka ng Diyos ng buhay, galit ka pa sa buhay? Binigyan ka ng Diyos ng buhay, galit ka pa sa kalakasan. Buwisit na buhay ito? Uy, talaga? Patayin kaya kita. Kung gano'n kaya silbihin ni God, ano po, buti na lang si God, hindi gano'n ang attitude. O tayo nga pong lahat, Psalms 118:24, this is the day in 1, 2, 3. This is the day. Wow, thank you, Jesus. Gusto ko lang i-appreciate si Dindin. Wow, ganda ng pagkakanta ni Dindin, saka yung lineup niya. Halatang pinag-isipan. Alam mo yung ganun? Yung, binasa niya siguro yung team natin ngayon, pagkatapos pilit niya i-connect. Thank you so much sa lahat na nag-e-effort. Appreciated naman natin lahat ng paglilingkod. Pero sometimes yung extra effort na wag lang basta makaraos, kundi talagang iniisip natin yung mahalagang bagay. Sabi ng ibang commentator, this is the day that the Lord has made, most likely, this is a gathering po talaga ng Israel, corporate worship, na ganda this is the day, una kinilala niya, ito ay galing sa Panginoon. Ano gagawin natin? Let us rejoice and be glad in it. So, talo ka kapag hindi mo na-appreciate ang araw. Amen? Kaya alam nyo ho, isa sa pinakamagandang practice, umaga pa lang, magsulat ka na ng mga pasasalamat. Umaga pa lang, pasalamatan na ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Again po, i-allow nyo lang po kasi talagang gusto ko lang pong i-connect yung mga karanasan natin ngayon, bago tayo lumipat ng May. Ito naman po yung time na, kanina nag-camping kami ni Lucas. Ito naman, I don't know kung si Lori is. Lori, ilang taong ka ba dito? 9, 10, or 9? Okay. Si Owie, ang abangan nyo, 6 years old. Sasakay kami ng space shuttle, po. So, sa Clark, Pampanga po, sobra pong yung na-appreciate ko rin po ito. Me and my dad camp, po. Kaya abangan po natin,
may niluluto po kaming family camp nila Chen, sa Kids Church. Gusto lamang namin i-invite kung may mga kids kayo, na 8 years old hanggang 70 years old lang po. Pwede nyo pong paatinin, So gusto lang po na magkaroon ng banding kahit dalawa anak nyo po. Basta po isang adult, merong isang bata po, okay? So, ang sarap po ng mga moment yan. Saka makakakita, may mga games kami. May mga games po kami, ang prize, yung hotdog na pwedeng lutuin sa gabi, marshmallow na pwedeng lutuin sa gabi. At grabe po, mapapalabang ka talaga dahil sa anak mo. Na pag hindi kayo nanalo, iiyak yan. Kaya mga kapatid, matuwa po kayo kapag ang mga anak nyo very competitive, Kasi talagang ganun talaga po ang mga bata, ayaw patalo. Amen? Nakakita na po kayo ng 3 years old pa lang mapagparaya na? 3 years old pa lang maunawain na? Ang alam ko po, ang bata by nature, masungit agad, palaaway ang init ng ulo, kaya nga minomold po agad yan. So sabihin natin lahat, life is a gift. Huwag nating sayangin, huwag nating sayangin. Sa totoo lang, kung merong mga kids dito, ang mga kids, ilang panahon lang silang kids. Pag iyan nagkaroon na ng sariling mundo, hindi na magpapakiss sa iyo yan. Hindi na po magpapayakap yan. Mas lalong hindi magpapakiss sa kilikili yan. At kahit naman ikaw, hindi mo susubukan. Okay? So kaya habang bata, especially po yung kaya pa natin magsama-sama, kasi pag nagkaroon na ng pamilya po yan, ang hirap na magsama-sama. Gustong-gusto ko po yung Filipino values, lalo na kapag hapunan, sabay-sabay na kumakain. Kahit konti lang ang ulam, nagkakasya basta sama-sama. At iba pa rin po yung nagkakausap, masayang nagkikwentuhan, habang tayo po ay nasa hapagkainan. Life is a gift, not a guarantee. Alam niyo po, ang tragedy raw po is not dying. It is not living while you are still breathing. Ang trahedya, hindi yung namatay ka. Ang trahedya, yung hindi ka nabuhay bago ka mamatay. Maraming tao huminga lang pero hindi totoong nabuhay. Maraming tao tiningnan lang ang mundo pero wala po siyang ginawa. Kaya hindi ang nakakatakot ay yung mamatay. Ang nakakatakot yung hindi ka nabuhay. Hindi mo nagawa yung gusto mong gawin. Hindi mo napuntahan yung gusto mong puntahan. Hindi mo nabuo yung pinapangarap mo at mas lalong hindi natin nagawa yung assignment ni God. Kaya mga kapatid, wag lang tayong huminga. Mabuhay po tayo. Amen? Tapikin mo po sa mukha ang katabi niyo po. Sabihin mo, mabuhay ka. O again si Jesus nabuhay na maguli, pero maraming tao, patay pa din po eh. Hindi si Jesus nabuhay na maguli para tayo manatiling patay, na nakakulong parang sa libingan, nakakulong sa mga sakit ng alaala ng buhay. It's about time, let us live while we still breathing, okay? So, this is my challenge to you. Stop treating life like a burden. Treat it like the gift it is. Meron po akong mindset ngayon na iniisip lagi at pananaw sa buhay. Lagi ko pong dinideclare to sa sarili ko, everything is a bonus. Wala naman akong part kaya ako nabuhay. Ang Diyos yun eh. Hindi ko po piniling mabuhay sa mundo. Hindi ko po pinili, hindi kami nagbotohan kaya buhay ako ngayon. Wala ho. Kaya, yung alam ko yung sarili ko, hindi ko kayang buhayin, yung hindi ko alam kung paano dugtungan ng aking buhay, everything is a bonus. Regardless kung magkasakit tayo. Regardless kung may nangyaring bagay sa buhay natin, mas marami pa ring panahon na maayos ang buhay natin kaysa panahon na may problema. Sino rin po rito, linggo-linggo, may namamatayan sa inyo? Patay yung kuko, lahat, patay. Patay ang buhok. So mga kapatid, wala namang ganun. Kaya nga, let us enjoy. Konti lang yung kasawian. Marami pa rin ang magagandang bagay sa buhay. Amen? O yung mas malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Treat it like a gift and super bonus to us. Okay? Number 2,
Hindi lang life is a gift, it is not a guarantee. The beauty of life is in the details. Wow. The beauty of life is in the details. Wow, detalye. Tingnan natin yan. I have come that they may have life and have it to the full. Ang buong passage niyan ay ito, na parito lamang ang magnanakaw upang pumatay, magnakaw, magwasak. Pero naparito ako pag magbigay ng isang buhay na ganap at kasesya. Yung tip daw doon, maraming explanation, laging ina-associate kay Satanas. O sige, pwede naman talaga magnanakaw siya, mandaraya siya, pumapatay siya. Pero ang tip ho dyan, hindi lang po tumutukoy kay Satan. Lahat ng umaagaw para hindi ka mabuhay, magnanakaw yun. Lahat ng nagiging dahilan para hindi mo ma-enjoy ang buhay, lahat ng dahilan na numanakaw ng kapayapaan mo, ng kagalakan mo, tip ho yun or magnanakaw. So huwag nating ipanakaw yung buhay natin na napakaganda para sa ating Panginoon. Tingnan natin ilang bagay nito, no? Sometimes we are so busy chasing the big things that we miss the beauty in the small things. Oh, di ba? Minsan sa sobra nating paghahangad ng malalaking bagay, nakakalimutan na natin yung maliliit at magandang bagay. Tingnan niyo po yung unang picture. Ang unang picture, sino rito yung habang nagkakape ka, ninamnam mo talaga yung kape. Ang lupet, ninamnam ang kape, 3-in-1 lang naman ang tinira. Pero mabango din naman, di ba? Mabango din yung kopi ko. Mabango din. Pero grabe yung amoy barako. Yung pag inunom mo, yung usok lumalabas sa ilong mo. Wow! Ako po isa sa favorite ko pong kape, yung ang pinakaparang flavor niya, yung rice coffee. Kasi naalala ko po nung bata ko, nagbubusa lang po kami ng bigas. Ang tagal magbusa ng bigas para ka makagawa ng kape. Alam niyo po, pag umiinom po ako noon, dinadahan-dahan ko po. Yung parang kay yung parang kay Kiko Pangilinan, yung hindi madikit yung bibig. Hindi ko alam po kung ano lang yan, kung fake news po yun, yung sarap. Hindi pa na mahinigop, sarap na agad. Ako po, iniistro ko yung kape, kahit mainit. Metal, hanggang sa makalapnos-lapnos ang uso. My point is this, yung paborito mo bang kape na na-enjoy mo? Wow! How about yung halakhak ng lola mo? Wala na siyang ngipin pero ang tindi niyang tumawa. Alam niyo po, isa sa na-appreciate ko sa worship natin, yung sigaw ni Ate G. Hallelujah, Ate G! Nasaan ba si Ate G dyan? Grabe po yan. Yan ang pampabuhay natin ng worship eh. Naalala ko rin yung napakagandang halakhak ni Ate Josie de la Cruz. Yung buhay na buhay. Yung parang pag si Ate Josie yung napakinggan mong tumawa, walang problema ang mundo. Hindi ba yun ang sarap? Ang sarap tingnan po ng mga bagay na yun. Alimbawa, kahit yung itong araw, yung tinamaan ka ng araw, saglit lang po Huwag ka naman 3 oras, alam mo nyo, patay ka pag steady ka. Pero yung tingnan mo lang yung araw, ang ganda. Sobrang ang sarap. Na-enjoy nyo ba yung misa na nahimik ka lang? Alam nyo po, minsan hinahanap natin ang kaligayahan sa malalaking bagay, pero minsan ating nakalimutan na minsan nasa maliliit na bagay ang magtitinding katuwaan. Natutuwa po ba kayo kapag naglalaro po yung mga anak nyo po? Yung nagkukulitan? Yung lahat ng gamit nyo basag na? Hindi, pero hindi ba ang sarap? Ay! Huwag kayo maingay! Ang kukulit nyo! Kinumbulsyon ang anak. Walang kibo. Ang lagnat umabot ng 80. Tahimik ang bahay. Kasunod na ay ang lamay. Anong gusto nyo po? May makukulit na bata o may batang pinaglalamayan? Minsan mga kapatid, konti lang naman yung panahon eh. Sabi nga nung isang magaling na speaker, yung mga bata, tawa ng tawa yan. Pero pag naranasan na nila na magbayad ng kuryente, tatahimik din yan. Kapag alam niya na yung utang na binabayaran natin at naging part na siya ng problema ng bahay, tumawa ka! Hindi na ma. Bigat palang mabuhay.
Sana bata na lang ako. So mga kapatid, wala sa malalaking bagay. Minsan lagi tayo naghihintay, kailangan fabulous, kailangan extraordinary. Pero minsan nasa malilit na bagay. Sino po rito, lugaw lang, lumiligaya ang buhay niya. Pag nakakain ng tuyo at talong, kala mo nasa Vikings. Woo! Tuyo, ba't ganito yung tuyo? Basa. So mga kapatid, may mga bagay na maliliit lang, pero na-enjoy natin. Sige nga po, enjoy natin ang buhay. Malakas sa palakpak, hanggat may kamay tayo na pwedeng pumalakpak, ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. Woo, thank God I'm alive. Life is not always found in the big dramatic moments. Most of the time, it's found in the small, sacred details. Meron po ba kayong taong nakausap? Simple lang ang pinag-usapan nyo, pero after that, ang saya-saya mo. Si Dr. Lester Quijano, iba-iba kasi tayo ng kaligayahan, ano? Ngayon ko lang naunawaan, may mga tao ang ligaya, mamasyal ng mamasyal, kahit walang pera. Hindi, basta ang ligaya nilang mamasyal. May iba naman mga tao, ang ligaya nila, yung magtulog. Pareho lang yun. Pareho lang yun. Pero ito ang payo ko lang, huwag kang mamamasyal habang natutulog. Delikado po yun, delikado po. Basta huwag nating sabihin, nagtulog siya, doon siya masaya eh. Amen? Iyon ang kaligayahan niya po. So, si Dr. Lester Quijano sabi niya, Pastor Lloyd, kung Japan lang, hindi ako attractive sa Japan. Kung Europe lang, hindi ako attractive sa Europe. Kung New Zealand lang, hindi ako attractive sa New Zealand. Kuya Lester, saan ka attractive? Attractive ako kahit sa Hong Kong, basta may kaibigan ako doon na pupuntahan. Attractive ako kahit pumunta pa ako sa Zimbabwe, basta may kamag-anak ako na pwede ko siyang pasyalan. Amen? May mga tao ang kaligayahan tao. May mga tao, ang kaligayahan nila pagkain. Tingnan nyo muna yung katabi nyo kung ang kaligayahan pagkain. Yung habang nagsesermon ako, saan kaya makapananghalian? Nakapagsaing na ba kaya? Bili na lang tayo ng ulam. Ano pa? Ano ang natutunan mo? Ha? So, enjoy. So, sacred details. Tingnan natin to ha. Tingnan ko po yung Greek word para sa abundantly, or abundant. Ang lumabas, perisos, pagkain pa rin, mesos, peri-peri, saka mesos, perisos. Pero ang bayad dyan, pesos, So, ang meaning niya, exceeding the usual number or measure. More than enough, beyond expectation. Overflowing, extraordinary, surpassing, superior in quality and quantity. Meaning, kakaiba. Kakaiba itong abundant. It conveys the idea of overflow. Not just survival, hindi lang humihinga or bare existence, but a life that is rich, full, deep, and meaningful. Pag tingnan natin yung abundant, ang meaning talaga niyan yan, yung more on, yung lalim, yung halaga, yung quality. Hindi po, kasi kung yaman lang, bakit maraming mayaman nagpapakamatay? Bakit maraming mga successful ang gugulo ng buhay? So, this doesn't always mean material wealth or ease. Rather, it is a life filled with peace in storms. Yan ang abundant Joy in trials, purpose in pain, and hope in the mundane or parang in a sense monotonous. So in practical application, ang abundant or perisous life is when you wake up grateful even if the answer has come yet. Hindi ba? Yun daw yung perisous. Yung marami ka pang kasagutan sa panalangin na hinihintay, pero bumabangon kang nagpapasalamat kahit wala pa dyan yung katuparan, kasagutan ng maraming panalangin. Can I hear amen? Perissos, it's when you serve others with joy even when your heart is still healing. Yung naglilingkod ka sa iba na may kagalakan, kahit hindi ka pa totally magaling at nasasaktan ka pa rin, that is perissos. Kasi kung hihintayin mong okay ka bago ka maglingkod, hindi darating yun. It is when your soul sings, even in season of silence. Yung kanina, yung kahit may problema tayo, pero naitataas mo yung kamay mo, yung kahit alam mong there's something wrong in you, alam nyo nag-i-struggle ka pa rin, pero nakukuha mo pa rin magpuri sa Panginoon, ang tawag ko doon, perissos. Sabi niya natin, perissos.
Sabi niyo sa katabi niyo po, penging sauce. Ano? Pag kumain kayo sa Max, ano po, hingi ng sauce, wala naman. Rice lang pala in order. So what if you, ito challenge natin ngayon, what if you slow down enough to actually see the world God made for you? What if kung medyo wag ka muna masyadong nagmamadali? Bagalan mo lang ng konti ang buhay mo to appreciate yung mundo na pinagkaloob sa iyo ni God. Nakakatawa ang mga Pilipino, magpapagawa ng magandang bahay, pagkatapos hindi titiran. Ang kasambahay ang mukhang donya. Nakataas ang paa, buti na lang ipinagpagawa ako ni boss ng bahay. Sila yung hindi naman lang nakapag-stay, hindi man lang na-enjoy. Ako po, wala itong masama. Huwag naman natin gawing ang pagpapatayo ng bahay parang status or accomplishment. Sa amin po kasi sa probinsya namin ganyan kahit hindi nakapag-aral, basta bato ang bahay mo. Okay na yon. Kahit walang diploma, kahit walang education, kahit wala man lang family bonding. Mga kapatid, kung hindi mo ma-enjoy ang bahay mo ngayon, hindi mo rin ma-enjoy ang bahay mo bukas kahit maganda na yan. Amen? At the end of the day, ang nagpapaganda ng bahay, yung mga nakatira, yung pamilya mo. Hindi ko ma-imagine po ang ganda-ganda ng bahay mo, mag-isa ka lang nakatira. Kaya mga kapatid, i-enjoy lahat ng kaloob sa atin ng Panginoon. Bagalan lang natin, konting-konting baga lang, kasi baka sobra na tayo sa trabaho, hindi natin na-enjoy yung dahilan bakit ka nagtatrabaho. Amen? Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Mamaya magpapakontes ako tungkol sa mga pictures namin kung saan lugar yan. Pero kakatuwa nga sobrang ganda po yung mga memories natin, especially mga picture ng bata, What beauty are you rushing past because you are too busy chasing a life Jesus never called you to? Ano yung mga magagandang bagay na nalalagpasan natin kasi sobra tayong nagmamadali sa mga bagay na para sa tingin mo naman, di naman yan ka dyan tinawag ng ating Panginoon. So, it's about time mga kapatid. Ang pinakamahirap pala talaga living in the moments. Ang hirap. Yung kasama mo, pamilya mo, pero hindi mo na-enjoy. Yung kakain ka pero nagmamadali ka, pagkatapos balik ka na naman sa cellphone mo. Wala ko kayo maglala, struggle din po natin yan, pero meron lang tayong awareness na be intentional. Kaya nga po, pag may time po talaga ako, gusto ko pong i-date, hindi lang yung asawa ko po, yung anak ko po. Meron time na gusto ko po, personal po talaga. Bulalo lang sa obrero, nagkatalo na po kami. Ano po? Hindi kailangang mahal na restaurant. Sa totoo lang, ang nagpapasarap ng pagkain, kung sino yung kasama mo. Amen? Sino rito ang sarap ng kain mo, kasalo mo yung may utang sa'yo na hindi makabayad? Pagkatapos palibre pa. Ano po? So mga kapatid, kahit masarap ang pagkain mo, pag ang kaharap mo ay kontra sa panlasa mo, mahihirapan po talaga tayo. Okay? So, enjoy natin. Okay? So, number 3 is this, life is beautiful even when it is broken. Wow. Totoo yun? Kahit may problema, life is beautiful. Kahit may karamdaman, kahit may mga losses, still, life is beautiful. Yes. Yes, life is beautiful. Actually, itong pinakaparang banga na ito, tasa, nakalimutan ko exactly sa Japanese word, yung idea na kapag nabasag po yung tasa, binubuo nila o panagkakalamat, ginagawa nilang art, nagiging mas mataas pa ang value ngayon. Kaya nga sila, para tumaas ang value, binabasag nila. Hindi nila sinasadyang basagin, pero the more na nababasag at binubuo, lalong tumitindi at tumataas ang halaga. In Romans chapter 8:28, and we know that in all things, sabi natin lahat, all things, God works for the good of those who love Him. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa mga nagmamahal sa Kanya para sa kanilang ikabubuti, para sa kanilang
hinaharap. Alam niyo po, ang nakikita ko pong malaking problema natin, gusto natin ng resurrection, ayaw natin ng crucifixion. Gusto natin ng gain, ayaw natin ng pain. Gusto natin ng joy, ayaw natin ng trials. Gusto natin ng success, ayaw natin ng sacrifice. Wala pong magandang lalabas na hindi muna nagsisimula sa tila mga pangit na bagay. Magulo, nakakainis, pero kapag nakita mo na yung finished product, makikita mo, wow, ang ganda pala ng kalalabasan. Kung sabihin ko po sa inyo, may mga bagay na inaalaw ang Diyos sa buhay natin, hindi mo maintindihan, nasasaktan ka, nabibigatan ka. Pero hindi mo alam, iyon pala rin yung mga bagay na nagagamitin ng Panginoon para hubugin ka, para ayusin yung buhay natin. Ayaw natin na napagsasabihan. Pero yung mismong sinabi na yon, ang pwede magpabago sa isipan po natin. Mga kapatid, tamang may magandang bagay. Ganda nga nung tinapik ni Tatay Rapi nung last fusion. Tama naman yung celebration. Pumunta ka sa mga taong sineselebrate ka, pero punta ka rin sa mga taong ikakalibrate ka. Hindi pwedeng puro celebration, walang calibration. Baka magkaroon tayo ng hydrocephalus po. Lumaki po yung ulo natin. Ano po, yung parang sanay ka lang sa papuri, pero hindi ka top. Pagdating sa mabibigat, magiging ano tayo, maramdamin tayong leader. Magiging weak leader po tayo. Sana let us embrace. Meron kang maririnig na hindi mo gusto. Meron kang makikita na hindi mo gusto. May mararanasan ka na hindi gusto. But embrace it. Because all things work together. Can I hear amen? May mga tao minsan, yun ang role nila. Ginamit lang sila ng ating Panginoon. Pero at the end of the day, si God makapangyarihan. Kung ayaw niyang iparinig ito sa iyo, hindi mo maririnig. Kung ayaw niyang iparana sa iyo, hindi mo mararanasan ito. Pero the mere fact na inalaw ni God ang isang bagay, mabuti po yun. Lahat ng inaalaw ni God ay mabuti at para sa kanyang ikapupuri. Can I hear amen? Okay, tingnan lang natin to. God does His deepest work in the darkest places. Yung malalim na kilos daw po ng ating Panginoon sa ating buhay ay nadoon sa madidilim na bahagi at sandali ng ating buhay. At wala na yatang pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, kundi yung merong kuhanin ang Diyos sa atin na mga mahal natin sa buhay. Yung ini-imagine mo palang naiyak ka na, yung anak mo na minamahal mo pagkatapos na aksidente o nawala. Can you imagine that? Kaya mo? Minsan ini-imagine mo yan, sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya. Totoong hindi mo kaya. Pero pag dumating na doon, bibigyan ka ng Diyos ng lakas para makaya mo. Marami mga bagay na hindi kaya mo kapag hindi pa nangyayari. Pero kapag inalaw ka ni God, even sa success, paano kung gawin kang bilyonaryo? Huwag kang mag-alala. Pag pinuhuntulutan ka ni God na maging bilyonaryo, bibigyan ka rin niya ng karunungan at kababaan para ma-handle mo ang katagumpayan ng buhay. Can I hear amen? So maraming bagay na hindi tayo kaya ngayon. Totoo yun. Pero kapag dumating na yun, kaya natin. Sabi ko sa sarili ko, paano kaya ang buhay ko kapag nawala ang ina ko at yung tatay ko o yung ama ko? Orphan na po ako. Wala na po akong nanay. At ito po, libing po ito ng tatay ko. Huling sulyap ko sa tatay ko. Wala na ho sila. Pero nung maglingkod ako sa Panginoon, ang daming tatay na ibinigay ng Diyos. Ang daming ibinigay na nanay ng Diyos. Kaya mga kapatid, hanggat hindi kinukuha, hanggat hindi dumarating, prepare and enjoy. Can I hear amen? So, kung meron akong kausap ngayon, you are broken-hearted, nalulungkot ako, totoo yon. Pero on the other side ng puso ko, hindi magwawakas sa kalungkutan ng lahat ng bagay. Laging mabuti ang Diyos. Ate G, gusto ko lang i-mention to. Meron time, kitang-kita ko talaga ang sobrang pagmamahal ni Ate G. Pag nag-uusap po kami, dinadalo ko po si Major Ray Hernandez, si Kuya Ray. Laging sinasabi nilang pareho po, hindi baling may karamdaman, hindi baling nahihirapan, basta buhay.
Lord, sabi ko, paano kaya kakayanin ni Ate G ang moment na ito kapag kinuha si Kuya Ray? Ako nga po, Ninong Ray, Kuya Ray, napapanaginipan ko lang po para akong binabangungot kapag iyon po ang napapanaginipan ko. Pero alam nyo, ang biyaya ng Diyos, siya talaga yung tumutulong sa atin upang makaya natin ang mga hindi natin kaya. Can I hear amen? Napakabuti ng Diyos, hindi lang sa masasayang bagay, even sa mga parang malulungkot na bagay, naroroon siya para tayo damayan, tulungan at kalingain. Lahat nga po nakaramdam ng comfort, kalinga sa Diyos, pumalakpak ng malakas para sa Panginoon. Pinakamahirap po yan, pero salamat sa Diyos, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Where in your life does God want to bring beauty from brokenness? Ano kaya yung masasakit na pinagdaanan mo at hindi maganda na gusto ng Diyos magkaroon ka ng magandang kahulugan, magandang natutunan at magandang bagay ngayon na pinagpapasalamat sa Panginoon? Hindi ko alam ito kung kaya nyo ito talagang tanggapin o pwede talaga natin i-declare. Ipagpapasalamat mo yung mga taong nang api sa inyo, doon ka tumatag. Yung mga nang maliit sa inyo, pasasalamatan mo siya. Buti na lang may nagmaliit sa akin, ginamit din yun ng Diyos para magsikap ako, para hindi nila ako apihin. Yung mga nag-criticize sa iyo, sila rin ang mga nagpatatag naman sa iyo eh. Ako nga ang panalangin ko, merong pagkakataon na Lord, time will come, wala silang sasabihin na hindi ko na kayang tanggapin. Yung kaya kong harapin. Ang isang pinapangarap ko nga po, yung kaya natin mag-usap personal eh. Yung wala lang personalan, issue lang yun. Sige, pag-usapan natin. Hindi tayo nagtataguan. Hindi yung kapag nagka-problema ka, laging ganyan. Yung lahat tayo gusto ko mag-matured po tayong lahat. Una na siyempre yung pastor nyo po. So may magandang bagay even sa mga pangit na sitwasyon ng buhay. Number 4, which is last, living with eyes wide open. If you want to see the beauty of being alive, let us living with eyes wide open. Lawakan mo lang yung pagtingin mo, makikita mo ang ganda ng buhay. Pag sinabi ng tao, ang hirap naman ng buhay ngayon, on the other side yan, maraming magaganda ang buhay. Pag sabi mo, ang init naman, sa ibang bansa ang lamig. Yes, totoo naman yung sinasabi mo, pero hindi lang yan ang totoo. Amen. Grabe ang lungkot ng buhay. Totoo naman yung sinasabi mo. Pero meron ding ang saya ng buhay. Di ba pag masasaya ang buhay, nag-outing kayo, ang bilis ng oras, ay tapos na. Pero kapag may karamdaman naman tayo, ang tagal. Dok, gaano katagal? Dok, hindi pa ba kami lalabas? But let us live with eyes wide open. Sana lawakan mo lang ang tingin mo. Si Jesus Christ may misyon. Pero hindi siya yung tipong nakatali lang sa kung ano yung kailangan niyang gawin. Kahit may papunta siya sa lugar, pag may nanghingi ng tulong sa kanya, humihinto siya. Katulad ito kay Bartimaeus. And Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" And the blind man said to him, "Rabbi, let me recover my sight." Naglalakad si Jesus, pero nung may humingi ng tulong sa kanya, pinagbigyan niya. Mga kapatid, sa sobrang pagmamadali natin, may mga taong kahabagan, hindi na po natin nakakahabagan. May mga tao sa sobrang busy rin natin, yung anak natin may gustong sabihin, hindi ho natin narinig. Merong mga bagay na kailangan tayong gawin, pero hindi na natin nagawa kasi nagmamadali tayo at nakasarado ang isipan natin. Ilang mga anak ang gustong makipag-usap sa tatay, ilang mga anak ang gustong makipag-usap sa nanay, pero minsan walang panahon na tanungin, "Kumusta ka anak? Okay ka pa ba?" Mga kapatid, walang masama na buuin natin ang buhay natin, pero wag nang dumating pagkakataon, nakatali ka lang sa pamilya mo, may ministry ka rin para sa iba na pwede ho nating pakinggan. To be alive in Christ is to see the world like He did, to notice the invisible. Matutuwa po ba kayo kung may tao na kinausap mo, yun pala ang kailangan niya at nakatulong ka? To move with compassion, to love boldly. Meron po ako ngayong pinapractice
every Friday. Ang tawag ko po is Kindness Friday. Yung maghahanda po ako ng isang bagay kahit munting pera o gift or tulong na gusto ko pong tulungan yung mga taong minsan ko lang makikita. Every Friday po yon. Yung hindi makakapagbalik o kaya yung mga simple lang. Parang gustong-gusto kong i-practice yun kasi wala raw pong maliit na kindness, laging ang kindness malaki. Hindi ba pag tumutulong tayo, pasensya na po kayo, maliit lang yan. No. Sa taong tinutulungan mo, lahat ng tulong malaki. Can I hear amen? Pag tumutulong ka kahit gaano kaliit, malaking bagay ito sa ibang tao. Kung bubuksan natin ang ating mga mata, mas masaya ang tumutulong, mas masaya ang taong nagbibigay ng atensyon hindi lang sa kanyang sarili. Kaya alam nyo ho, kung meron mang pinakamasayang mga tao dito ngayon, yung mga tumutulong, nagkakaloob, nagbibigay, nagmamalasakit, mukhang nawawalan ka, pero ang totoo, ikaw ang nagkakaroon. Can I hear amen? Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Sige nga, as I end this, sing nga, Lori. Thank you, Jesus. Are your eyes open to the life around you, or are you sleepwalking through sacred ground? May mga taong dinadaan-daanan ka lang, pero ang totoo, kailangan ka nila. May mga taong ikaw yung sagot ng Diyos sa kanila. May mga taong dadaanan ka, ikaw yung himala ng Diyos sa kanila. Pero minsan ayaw nating paabala. Kaya tuwa ako sa mga nagse-cell group. Oras mo ng pamamahinga pero ibinibigay mo pa para sa iba. Just to listen. Just to love. Masarap ng buhay. Enjoy natin. Enjoy natin. Hallelujah. So, ang challenge ko po sa inyo is, let us live intentionally, fully, and engaged. Ano po? Live like it matters. Mabuhay tayo na nagpapahalaga sa buhay. Kung ikaw mismo gusto mo magpakamatay, ang daming nasa hospital, bumagastos ng milyong-milyon para lang mabuhay. Ikaw naman, lakas-lakas mo. Oo, nasasaktan ka lang, kaya parang ayaw mo na. Lilipas din yan. Invest in what is eternal. People over things, purpose over comfort. O tingin niya po kayo sa akin. Saglit lang. Huwag ka naman masyadong kuripot. Minsan yung pera mo, napakagandang tool niyan eh. Sino rito po, you can promise po sa umagang ito, magiging galante ako sa pamilya ko. Biro mo, pamilya mo na lang, tinitipid mo pa. Anak, ice cream, mag-ice cream tayo. Bumili 1/4 yung ganyang galon lang, ganyang cup. Ano to, banal na hapunan? Sino sa inyo po yung nakikita nyo, pag kumain ng anak nyo, gusto pa, pero wala na? Alam mo yung word na deprive? Yun po yung mga dinaanan natin na ngayon, gustong-gusto ko po sa mga anak ko po yung kahit gusto nila, pero sawa sila kasi busog sila. Ang totoo, kapag nakatikim ka lang, lagi kang parang hingi ng hingi. Lagi kang nag-aas, kasi kulang. Time will come. Hindi tayo madedeprive sa maraming bagay. Yung gusto natin, makukuha po talaga natin yan. And find God in the ordinary. Even in simple gathering, kahit may pain, meet God in the quiet moments and embrace your now. Because there is no promise of tomorrow. Embrace your now. Love your kids. Love your wife. Love your family. Love your work. Alam niyo po yung kasabihan, pag nawala, doon mo lang marirealize kung gaano kahalaga. Amen? Hallelujah. Mamaya po, papunta po kaming Aboyog Leyte sa hometown ng mother-in-law ko. Pinakamagandang mother-in-law ko sa balat ng saging. Aboyog Leyte. Nakapunta na po ako doon, pero eto po gusto naming pasyalan kasi nga po, sino ba nagsabing once a year lang pwede lumabas ang pamilya?
So sabi namin, nag-usap kami ng asawa ko po, this is our gift to kay Mama kasi birthday niya sa May. Kasi walang pinakamagandang lugar kundi yung lugar kung saan ka isinilang. Walang pinakamagandang lugar kung saan doon punong-puno ng memorya, maalala mo yung pagkabata mo, maalala mo yung kaibigan mo. Kaya ang lugar na binabalik-balikan, hindi yung ganda, hindi yung unlad, kundi yung pag bumalik ka, nananariwa sa'yo, dito kami naghahabulan, dito pumutok yung ulo ko, dito sa ilog na ito, kontik na akong malunod. Hindi po ba iyon ang binabalikan? Kaya nga po, pupunta kami dyan kay MacArthur kung andun pa siya. Madalas po kasi sa MacArthur Highway lang po kami dumadaan, pero hindi pa naman naratingan. Ito ang gusto ko po talagang pasyalan namin po, San Juanico Bridge. Pag wala na po kaming pera, isa-isa kaming tatalon. Ano po? So magtutulakan po kami. Di basta po, sarap lang i-explore. Kayo po ba masaya kapag napapasaya nyo ang inyong mahal sa buhay? Amen? Hindi po ba ang sarap po? Kaya mamaya po, hindi katulad din even this, mga kapatid, ayoko pong linggo, inaaga ho talaga sa Panginoon. Kung mamamasyal naman po kayo, wag naman din tatamaan yung linggo natin. Sana ibigay pa rin natin sa Diyos. Kaya mamaya po, after this, takbo na rin po kami. Pero Romnick, may be-bless pa natin yung sasakyan mo. Baka ikaw pa nga maghatid sa amin eh. Ano po? Okay? Kasi po last 2013, pumunta po ako sa Abuyog, Leyte, sa Tacloban. Noong may Yolanda, yan po yan eh. Sumama po ako sa relief operation. Kahit po yung aeroplano po, ang lalakas pa rin ng hangin. Noong nag-travel po ako, sumunod sa akin sa motor, para akong ano ba itong dinadaanan ko? Disaster, parang ghost town. Kitang-kita mo yung napinsala. Maraming kamag-anak si Mama doon sa Abuyog, Leyte. Sabi ko, Mama, I will try na puntahan yon at magpasama. Sinamahan nga po ako ng mga sundalo na kasama ko pong nag-relief operation. Pagkatapos, gulat na gulat po yung kamag-anak namin doon sa Abuyog, Leyte, yung mga kapatid ni Mama, bakit ako may kasamang sundalo? Nakaligtas nga sila sa bagyo, parang uhulihin naman sila ng mga sundalo. Ano po, parang doon sila mas kinabahan. Pero ang point lang natin, mga kapatid, ibang-iba na siguro, Chuck, nung pinuntahan ko po, na higit na mas maganda. Sana, yung magaganda nyong naiisip sa inyong magulang, gawin nyo na po. Sana yung maganda nating naiisip para sa iyong anak, gawin na po natin. Anak, huwag kang maglala. Pag nagtag-araw, mag-swimming tayo. Mga kapatid, matatapos na ang tag-araw sa May. Mag-swimming naman po tayo. Pero sabi naman ng magulang mo, napakaganda, napakatalino na magulang mo, anak, hindi man tayo makapag-swimming sa May, I will assure you, may bahang darating sa bahay natin, makakapag-swimming tayo. Napakatalinong magulang, napakatalino. So mamaya sa group huddle natin, anong isang karanasan mo kamakailan ang talagang naramdaman mong buhay na buhay ka, hindi lang basta nabubuhay, kundi talagang buhay na buhay ka. Kasi nagawa mo yung gusto mong gawin sa Panginoon. Yung nakapaglingkod ka, meron kang gustong tulungan at tulungan mo, buhay na buhay ka. Kasi dating nasa isip mo lang yan, nagawa mo na ngayon. Saang bahagi ng buhay mo, nakaramdaman mo na parang nagpapasurvive ka lang, hindi talaga nabubuhay ng buo. Meron po ba dito? Parang hindi na ako nangangarap ah. Parang wala na akong gustong gawin sa buhay ah. So, identify lang natin, pili lang kayo ng isa. And then number 3, ano ang isang bagay na pwede mong gawin ngayong linggo para mamuhay ng may mas maraming pasasalamat, presensya at layunin? Kami po, sabi ko nga kay Nanay Lena, Sunday hanggang Friday po kami doon. Kung ano yung gusto ni Mama, yun po ang masusunod. Siya po ang priority namin. Kung ayaw ni Mama maghanda, hindi kami maghahanda. Kung ayaw niyang mamasyal, hindi kami mamamasyal. Umalis pa tayo. Hindi kasi ang problema ko po, trinit namin si Mama, baka kami yung puro masunod. Ayun po ayoko, kundi kung ano ang gusto ni Mama. Okay? So, thank you Lord. Alam niyo po, merong lalaki, ang pangalan niya,
mahirap bigkasin, pero bibigkasin natin. Zach Zovic. Parang ganun po, Zach Zovic. At the age of 17 years old, nagkaroon siya ng osteosarcoma. Alam niyo yung osteosarcoma? Sa amin po mga doktor, pamilyar po yan. Ano po, paki-google. Ang osteosarcoma po is, isa po yan sa cancer of the bones, tama? Doc Ja, ay mga, alam natin yan, doktor tayo eh. Cancer, 17 years old, nagkaroon siya ng cancer of the bones. So, ano yun, tatanggapin na lang niya na may cancer siya, magpapaawa. Pero alam niyo po, ginawa po ni Zach, sumulat po siya ng isang awit. Sumulat po siya ng isang awit at sabi niya, hindi ako papayag na mamamatay lang ako, pero hindi ko nagawa yung gusto ko at yung talagang nais kong gawin. Grabe nung bata-bata, 17 years old. Pagkatapos sabi niya, life is not about waiting for everything to be perfect. It's about being fully present even when it's broken. Yun ang pinakamahirap sa atin, yung fully present eh. Yung embrace mo yung moment, yung sobrang inaalala mo yung bukas, pero hindi mo nga alam kung buhay ka pa, baka pwede mo nang ito muna yung alalahanin mo. Ito muna yung concern mo. Sabi niya, you don't have to find out you're dying to start living. Hindi mo kinakailangan matuklas ang malapit ka ng mamatay bago ka mabuhay. Amen? Tino ko lang to Oh, sorry, hindi ko pala nailagay. Merong part po talaga ng lyrics po niya. No? Sige nga anak, for the last 3 minutes, panoorin lang natin yung ginawang movie, ginawang pelikula po, yung kanyang buhay. Yung ending lang po yung panonoorin natin habang siya ay kumakanta sa isang concert. Mapapanood nyo po yan sa Disney Channel. Ano po? Panoorin nyo na lang po, pero panoorin po natin yung video na ito. Pagkatapos kakantahin natin yung huling pinakanta nila Dindin. Okay? Panoorin natin to. When I was sitting here, looking at all of you, I know I'm going to be remembered as a kid who went up fighting. Didn't really lose. This is a song called Clouds. Down into this dark and lonely hole. There was no one there to care about me anymore. And I needed a way to climb and grab a hold of the edge. You were sitting there, holding a rope, and we'll go up, up, up. But I'll fly a little higher, go up in the clouds, because the view's a little nicer up here, my dear. It won't be long now, it won't be long now. When we get back on land, well, I'll my chance, be ready to lift my hands. And maybe someday we'll take a little ride, we'll go
Hi,